natin kasi po ang Sabbath keeping, if we read the Bible, it is included as part of the Ten Commandments. Nandun siya sa fourth commandment. Di po ba? And since it is part of the fourth commandment, hindi po pwedeng sabihin na yung nine commandments lamang ang moral and the fourth is not. We should be consistent sa pagtuturing natin sa 7 Day Sabbath. Kaya kung kasalanan ang paggawa ng Diyos, kasalanan yung mga luya, kasalanan magnakaw, kasalanan ang pumatay, kasalanan ang sumaksil ng kasinungalingan, of course, kasalanan din ang hindi mangili ng Sabbath. And remember, ang fourth commandment ay kakaiba siya when it comes to the expression. Siya lamang ang commandment among the 10 commandments ang pinasimula ng salitang remember to keep the seventh day. Remember to keep the Sabbath day. Bakit? Kasi alam ng Diyos na ito'y kalilimutan ng mga tao. Kahit ano mga tao nag-aaral ng Biblia, kahit ano mga tao nagsasabi kilala nila ang Diyos. Kaya ito ngayon ang purpose namin dito sa inyo, to help you to remember the Sabbath, because pag hindi natin sinunod, magkakasala po tayo. Now, ano po ang sinasabi po sa atin? What is the proof that this is a moral law na hindi pwede sabihin na labagin at hindi sundin ng mga Kristiyano? Kung maririnig natin mamaya si Pastor na sasabihin niya na yung 10 commandments can be turned into 10 suggestions. Pwedeng magnakaw, pwedeng hindi. Pwedeng pumatay, pwedeng hindi. Pwedeng mangindi ng Sabbath, pwedeng hindi. Dapat gano'n. Kasi we must be consistent in treating those 10 commandments. Pag sinabi natin hindi na dapat sundin ng Sabbath, hindi ka nagkakasala, bakit hindi natin i-include yung the other 9 of the 10 commandments? Dapat pag sinabi na pagka hindi na nangayon ng Kristiyano ng Sabbath, hindi siya nagkakasala. Kung gano'n, ang mga Kristiyano kahit pala gumamit na ng rebulto sa pagsamba, hindi rin pala nagkakasala. Ang mga Kristiyano pagka siya ay tumawag sa pangalan ng ibang Diyos, hindi magkakasala. Pagka ang Kristiyano pala ay gumamit ng pangalan ng ibang Diyos, ginamit ang pangalan ng Diyos sa walang kamulan, hindi rin dapat siya nagkakasala. Kung ang Kristiyano ay nangalunya, pumatay, magsinungaling, hindi siya nagkakasala, then I will agree. Pero ang nangyayari ay meron kong tinatawag tayong inconsistency when it comes to harmony. So if we say hindi ka nagkakasala sa Sabbath, pag hindi mo ito pinangilin, it is equivalent on saying that the other 9 commandments ay pag nilabag na hindi ka rin nagkakasala. And I don't think no born-again Christian would say yes on that. I want Pastor Magabardo to explain that to us later on. The second point na gusto ko pong i-share sa inyo, why would I believe na ang kasalanan sa isang Kristiyano ang hindi magiging ng Sabbath. First is, nakita natin na ito'y moral law. Ang moral hindi pwede nabigay because it express the character of God. The second point is because Sabbath keeping or Sabbath day is a creation ordinance. Pagka sinabi na natin creation ordinance, madalas mo natin narinig sa sino mang mga ibang mga kapatid natin na nakaroon ng Bible na ang Sabbath day ay binigay lamang sa Israel at ibinigay lamang kay Moses. Pero, is that true? Nung pinag-aralan ko po, ako dati akong anti-Sabbath keeper. Pero nung na-trace ko sa history, na ito palang katuruan na nagsasabi na ang Sabbath ay galing at ibinigay lang kay Moses at ibinigay lang sa Israel. Ito pala ay nagsimula during the intertestamental period. Ibig sabihin, ito yung doktrino ito at paniniwala na exclusivistic treatment ng Sabbath keeping para sa mga Hudyo. Ito'y nanggaling mismo doon sa mga Hudyo during the intertestamental time, during the time of Antiochus Epiphanes. Noong ang mga Hudyo ay pinarusahan ng Diyos dahil sila ay matigas ang ulo, dahil sa kanilang takot na sila muling mabihan mula sa ibang mga bansa at sila maparusahan ng Diyos. Naging strict ko sila sa pagkatikip ng Sabbath. So they told us, sabi ng kanilang mga rabbis during the time, the Sabbath keeping was made only for Israel. Pero hindi yan ang stand ng mga sinaunang mga rabbis teachings. Let's go to the teachings of our Lord Jesus Christ. Para ba kay Jesus Christ naniniwala
naniniwala siya na ang Sabbath is a creation ordinance. Pag sinabi natin creation ordinance, ito ay isang ordinansa na in-establish during the time of creation. Wala pa mga Hudyo, wala pa sila Moses. Bakit po kailangan patunayan ang creation ordinance ng Sabbath patungkol sa ating paksa? Para po makita natin na ang Sabbath ay hindi pwedeng palitan. If it is a creation ordinance, it includes permanency and eternality. For example,